Good morning mga boss. Ngayon, akit tayo dito sa taas. Silipin natin yung ginawa natin kahapon. Papakita ko sa inyo. Yun, medyo mainit na no. Nandito ako ngayon sa taas mga boss. Ay, nandito yung mga bakal kasi itong 12mm na ito ay ilalarga namin dito sa crossbeam. So kahapon, yan yung project na ginawa namin no. Na dalawa kami ng aking kapatid. Medyo maingay yung background ko. Pagpasensyahan nyo na mayroon tayong music. Mayroon sanang poste dito mga boss. So hindi ko na po siya lalagyan kasi nga may asintata po yan. Yan, okay? So i-hanger beam na lang natin yung cross beam. Tapos, okay na yung mga corner doon. Nakatali na po yan mga busing. Ang mamaya, ang project namin na gagawin ay yung dito na lang. Okay? Yung isang beam na lang ng ganyan. Kasi mayroon yung canopy dito eh. Papakita ko sa inyo. Dito kasi, mayroon pa kasi itong beam dito. Hanggang dito. Okay? So, mayroon pa siyang beam. Tapos, mayroon pa siyang canopy. Yung tinatawag na overlap. Medyo, hindi rin biro talaga ang gastos sa pagpagawa ng bahay, mga boss. Kasi kita nyo naman yung aking ginamit na beam dito ay sadyang malaki talaga siya. Okay, pang standard talaga. At ang gamit ko na bakal ay 12mm lang. Hindi po muna ako gumamit ng 16mm kasi sobrang mahal na 16mm. So yan ang update dito sa Ginbos no. Mainit ng panahon, wala pa yung kapatid ko. Ang oras ay mag-alas 7, alas 8 na. Okay, so medyo pagod siguro kahapon kasi nga maghapon kaming kwan. Ang ikakasa ko mamaya itong 12mm na bakal na ito, 4 tsaka 2 10mm. Dito naman ikakasayan. Dudugtong namin dito. Or doon sa beam. Yung isa. Okay, bubuuhin namin mamaya para okay na. Hindi na kami problema. So, ganun lang ang diskarte sa pag set up ng mga ganyang bakal. Ito yung aking hagdanan. Galing dun sa baba. Yan, naka L-shape po yun siya hanggang dito. Kasi yung area na iyan ay magiging kwarto yan. So, pinag-iisipan ko kung 2 kwarto o 1 kwarto. So, medyo malaki talaga yan kapag ginawang 2 kwarto yan. May kalakihan talaga siya, no? Tapos, yung dito, ito yung magiging CR ko dito banda. Yan, may abang ng tubo doon. Yan, yun yung magiging CR ko. Tapos, dito yung magiging kitchen. Tapos, ito yung magiging area na ito. Ito yung magiging hagdanan ko. Packet dun sa 3rd floor. So mag-aabang pa ako ng bakal doon kasi kailangan mag-abang ng bakal doon para doon sa aking hagdanan na magkaroon siya ng tibay, no? So mabuti na lang mga boss ay hindi umuulan. Sariwa yung hangin dito sa taas mga boss. Yan. Ano pa bang kulang nito? Magdadagdag ako ng bakal mga boss. Ngayong araw na ito ay mag-order ulit ako ng bakal kasi medyo kuwan talaga siya. Medyo kulang talaga yung ating bakal. Kagabi nga pala ay nag-welding tayo. Ay nagdugtong tayo dito ng weldingan natin. Kasi nga kailangan natin siyang weldingin. Pero matibay na ito mga busing. Hindi na ito bero, no? At doon sa kabila ay nag-welding na rin tayo doon. So wala na tayong pangamba dito dahil nga syempre ay matibay talaga. At quality naman kasi nga tayong gumawa mismo ng bahay natin. Okay? Mas malaki po ang natipid natin kasi nga tayo ang gumawa ng ating bahay. Kung ipapakontrata nyo po sa iba ito, ay medyo may kalakihan po ang pagpagawa nito ng bahay kapag ipapakontrata nyo po sa kontraktor o sa mga gagawa. So, abangan nyo yung full video nito. Paano namin tapusin to dahil nga, syempre, 2 lang kami na aking kapatid. Bago pa lang kayo sa aking channel, huwag nyo pong kakalimutan na i-follow yung aking Facebook page at huwag nyo pong kakalimutan na i-subscribe ang aking YouTube channel, Boss Dave Ginbos. Same lang po ang aking pangalan doon, tsaka yung profile picture. Yan. Good morning sa inyo mga boss. Maraming salamat sa inyo, sa lahat po ng aking mga viewers, sa lahat ng aking mga solid supporters. Thank you everyone. Have a nice day. Ingat kayo palagi. God bless.